Life After Prison. By Silence You. Kabanata 12:11 hanggang 12:20. Nang sabihin niyang gusto siyang imasahe ni Sheila sa sarili niyang kusa, naramdaman ni Severin na parang may mali. Pagkatapos ng lahat, ito ay tiyak na hindi isang bagay na karaniwang nangyayari. Ngumiti agad siya kay Sheila at sinabing, "Talaga? Sheila, may kailangan ka ba?" Kinagat ni Sheila ang kanyang mga labi bago siya ngumiti ng alanganin at sinabi, "Sweetheart, wala akong naitatago sa'yo. Sa totoo lang, gusto ko lang talagang matutunan yung secret technique mo na hinahayaan mong husgahan ang attainment ng iba. Pwede mo ba akong turuan ngayon?" Nakangiting sabi ni Severin. "Natural na hindi problema iyon, ngunit hindi ko ito magagawa sa ngayon. Maituturo ko lamang ito sa iyo kapag ikaw ay naging isang profound master. Higit pa rito, ang lihim na pamamaraan na ito ay pangunahing ginagamit upang makita ang tagumpay ng mga mas mahina kaysa sa iyo. Ito ay napakatumpak, at maaari mo ring makita kung sila ay nasa pinakamataas na antas ng isang tiyak na antas. Kung ang taong iyon ay mas malakas kaysa sa iyo, makikita mo pa rin sa pamamagitan ng kanyang natamo kung sila ay isang kaharian lamang na mas mataas kaysa sa iyo. Gayunpaman, kung ang pagkakaiba ay masyadong malaki, kung gayon ay napakahirap makita kung gaano sila kalakas. At kahit na natutunan mo na ito, hindi ito magiging tumpak sa simula. Kailangan mong gamitin ito ng marami at dahan-daang makakuha ng karanasan upang maging mas tumpak dito." Nakinig si Sheila at tumango. "Kaya ang ibig mong sabihin ay hindi ko na ito matututunan bago ako maging isang profound master. Gayunpaman, ang diskarteng ito ay talagang mahusay. Dapat kong subukan na maging isa sa lalong madaling panahon." Pagkatapos noon ay parang may naisip si Sheila sa sinabi niya kay Severin. "Tama, parang gusto rin matutunan ni Nancy ang secret technique na iyon. Bakit pakiramdam ko ayaw mo talaga siyang turuan?" Nung tinanong kanya, sinadya mong iniba ang topic at sinabi mong pag-uusapan mo yun sa hinaharap. Paliwanag ni Severin. "Hindi naman sa ayaw kong turuan siya, sadyang espesyal ang teknik. Bago mo ito matutunan, kailangan kong magpatuyo ng karayom ng ilang punto sa katawan ng isang tao. Ito ay karaniwang pagbubukas ng iyong ikatlong mata." Tanong ni Sheila na may kakaibang ekspresyon. "Ano ang mali tungkol doon? Sa tingin mo ba ay mag-aalala siya tungkol sa sakit? O ang lihim na pamamaraan na iyon ay hindi ka panipaniwalang mahalaga at ayaw mong ituro ito sa sino mang tagalabas?" Nakita ni Severin na hindi naintindihan ni Sheila ang gusto nitong sabihin, kaya minabuti niyang diretso na lang. "Siyempre hindi tungkol sa sakit. Kulang na lang humiga siya sa kama na hiyubot-hubad para sa karayom. Kaya walang problema kung ikaw yon, pero wala akong magagawa kung si Nancy. Hindi ko ba makikita ang lahat noon?" Baka sa mukha ni Sheila ang pagkatanto at tumawa siya. "Kaya iyon ang dahilan. Naisip ko na ito ay isang bagay na hindi mo gustong ituro sa mga tagalabas. Sige, hindi mo na ako kailangang magpamasahe. Magpahinga na lang tayo." Sabi ni Severin at agad na niyakap si Sheila, naghahanda ng gagawin. "Seryoso ka bang gusto mong ulitin?" Biglang mapait na sabi ni Sheila. May nakakalokong ngiti sa mukha ni Severin. "Nasa good mood kami ngayon. Paanong hindi ako mag-e-enjoy ng maayos sa gabi?" Hindi inaasahan ni Sheila na ganoon katigas si Severin. Hindi nakapagtataka na sobrang saya ni Diane na makita silang magkasama noon. Hindi niya alam kung kakayanin niya kung kailangan niyang manatili kay Severin araw-araw ng ganoon. "Hindi ka ba gagawa ng alchemy?" Sinubukan ni Sheila na humanap ng dahilan. "Marami akong nainom ngayong gabi, kaya paano ako makakagawa ng anumang alchemy? Ang pagiging lasing ay nakakaapekto sa tagumpay ng mga table task." Sabi ni Severin habang tinutulak si Sheila sa kama at sinimulang halikan. Sa sandaling iyon, nasa ospital na si Aster. Halatang halata pagkatapos ng check-up na ang kanyang kanang kamay ay napilayan na gaya ng kanyang inaasahan. Ang tanging pagpipilian niya ay ang pagputol. Matapos ang pagputol, si Aster ay itinulak sa isang ward, at nasa tabi mismo ng kanyang anak na si Hayden. "Tatay, hindi ka ba naghiganti para sa akin? Bakit ang kamay mo din?" Nagulat si Hayden nang makita niyang itinulak ang kanyang ama sa loob.
Napangiti na lamang si Aster sa sinabi nito. Hindi lang ako kapareha sa kanya. Sa totoo lang, Hayden, ngayon lang kami naging malas. Seryoso ka ba? Kahit ikaw ay hindi kapareha sa brat na yon. Huminga ng malalim si Hayden habang pinagmamasdan ang maputlang ekspresyon ng kanyang ama. Noon lang niya napagtanto na masyado na pala siyang mayabang. Kung hindi, hindi siya makakagawa ng ganoong pagkakasala at hindi matatapos sa ganoong paraan ang kanyang ama. Tumango si Aster. Siya ay hindi bababa sa isang level 7 Warrior King. Sa totoo lang, lubos akong nagpapasalamat na iniligtas niya ang aking buhay. Kung ito ay sino mang mas malupit, malamang na wala kang pagkakataon na makita akong muli. Namula ang mga mata ni Hayden nang marinig iyon. Nabulunan siya sa sinabi niya kay Aster. Tatay, nagkamali ako. Alam kong ako ang may kasalanan ngayon. Kung hindi ko sana kayo ginugulo para maghayganti para sa akin, hindi ka sana mapupunta sa ganitong estado. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang pag-iisip na hindi dapat pansinin ang Gallas Hall, at kasalanan ko ang pag-iisip na wala silang dapat ikatakot. Napaluha si Aster. Hayden, mabuti at napagtanto mo ang mga pagkakamali mo. Tiyaking mas mapagpakumbaba ka sa hinaharap. Napakaraming tao na mas malakas sa atin sa mundong ito. Maraming nakatagong eksperto na hindi pa natin narinig. Sa pagkakataong iyon, pumasok ang master ng Starlight Gang kasama ang ilang elder. Nakatingin kay Aster sa kama, seryosong sabi ni Rex Starlight. Aster, alam ko kung ano ang nangyari sa iyo. Natatakot ako na hindi tayo makapaghiganti para sa iyo at sa iyong anak. Napangiti ng mapait si Aster, ngunit kalmado pa rin ang tingin niya sa kanyang mga mata. Tatawagan ko lang kayong lahat para hilingin sa inyo na huwag maghayganti para sa akin. Ang kalaban ay posibleng level 7 Warrior King. Gayunpaman, ganap na natigilan sina Aster at Hayden nang umiling si Rex at sinabing. Hindi, talagang hindi siya level 7 Warrior King. Nabalitaan ko lang na ang pamilyang Nash, kasama ang pinuno at ilang elder ay ganap na pinatay ng isang tao. Ang pumatay sa kanila ay ang Grand Elder na iyon ng Gallas Hall. Kumakain sila sa isang restaurant, at sinaktan sila ng pamilyang Nash. Kaya nalipol ang buong pamilyang iyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi napigilan ni Rex na mapabuntong hininga. Narinig ko na ang taong pumatay sa pamilyang Nash ay ang Grand Elder ng Gallas Hall, at isang binata. Naalala ko tuloy na sinabi mong gusto mong maghayganti para sa anak mo sa Gallas Hall. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Kung sinabi ko sa iyo ng mas maaga, baka wala ka. Napangiti ng walang magawa si Aster. Hindi mo kasalanan. Baka tadhana lang ito. Kinaumagahan, tiningnan ni Severin ang mga special ring na nakuha niya noong nakaraang gabi. Mula roon, nakahanap siya ng mahigit 50 espiritual na halamang gamot na magagamit niya para sa alchemy. Ang iba ay materyales para sa pagsasanay, at ibinigay niya ito kay Nancy at sa iba pa. Nang makita niya si Nancy, napatingin si Severin sa kanyang natamo at agad na nagningning ang mga mata nito. Hindi masama, Miss Zyle. Talagang naging level 6 Warrior King ka sa isang pagkakataon. Nakangiting sabi ni Nancy. Hoy, Supreme Leader, hindi ba lahat iyon ay salamat sa iyong mga table tasks? Ang Second Elder at Great Elder ay parehong naging level 4 Warrior King mula sa level 2 Warrior King ng sabay-sabay. Hindi lang sobrang siksik ang enerhiya mula sa iyong mga pills, napakainit din ito kapag ginamit sa tamang oras. Napakaganda ng mga ito para sa pagsasanay. Tiyak na iba ang pakiramdam ng mga high-level na pills na ito. Hindi napigilan ni Severin ang tumawa at sabihin. Hahaha. Kapag nakabalik na kayong lahat, gusto kong makita kung gaano kalakas kayong lahat. Bibigyan din kita ng ilang pills. Magkataon na libre pa rin ako sa susunod na 3 araw. Sisiguraduhin kong gagawa pa ako ng ilang table tasks para sa inyong lahat. Napaisip muna si Sheila bago ito ngumiti. Sweetheart, ang bilis at kahusayan ng iyong alchemy ay nakakabaliw. Sa palagay ko ay hindi mo nakakailanganin pa para maabot mo ang iyong mga layunin. Pagdating ng oras, ang gawain ay matatapos ng perpekto. Sa halip ay sinabi ni Severin.
Gusto kong maisakatuparan ang aking layunin sa pinakamabilis na panahon. Sa ganoong paraan, mas magiging kumpiyansa ako. Kung hindi, parang wala akong magandang mapupuntahan. Pakiramdam ko ay may dahilan kung bakit gusto ni Uncle Master na tiyakin ko na lahat ng 12 sa kanila ay magiging kahit level 9 Warrior King man lang. Labis ang tiwala ni Nancy sa sandaling iyon. Sa bagay, level 6 Warrior King na siya. Ang biglaang pagtaas ng kapangyarihan sa wakas ay nagbigay sa kanya ng ilang silid upang huminga. Hindi niya napigilan ang sarili sa pagkayam ng kamao bago niya sinabi. Supreme Leader, huwag kang mag-alala. Siguradong magsisikap kami ng husto. Hindi ba't may 9 na buwan pa? Magiging maayos din ang lahat. Oo, hindi ako masyadong magpapanik kahit anong mangyari. Ang kailangan mo lang ay patatagin ang iyong kapangyarihan. Kailangan mong gumamit ng mga table tasks para lumakas ka kapag na-stabilize na ang power mo. Kung hindi, kapag masyado kang nakatutok sa bilis ng pagpapabuti, magiging hangkag ang lakas mo. Kung ganoon, hindi ako makakalayo. Yung may matatag na pundasyon lang ang makakarating. Tumanggaw si Severin bilang paalala. Oo, naiintindihan namin. Tumanggaw si Nancy. Bigla siyang may naisip habang nagpaparamdam. Supreme Leader, ang iyong sikretong pamamaraan na maaaring magpakita sa iyo ng lakas ng iba ay napakaganda. Kakasulong lang namin, at masasabi mo kaagad. Talagang hinahangaan kita. Tumanggaw ang Great Elder at sinabing. Totoo iyon. Nakakamangha kung makikita ko kung gaano kalakas ang mga kalaban ko sa larangan ng digmaan. Natural na alam ni Severin na gusto nilang matutunan ang pamamaraan mula sa kanya, ngunit mabilis niyang binago ang paksa. Alam kong maganda ang secret technique ko, pero balanse ang mundong ito. Dahil may hidden technique na nagpapakita sa iyo ng lakas ng iba, ibig sabihin may technique din para itago ang lakas mo. Makakatulong ito sa pagtatago ng aura mo. May ilan na hindi mo makikita ang lakas kapag ginamit nila ang mga teknik na iyon. Nagtago si Sheila ng tawa sa gilid bago niya hinayla si Nancy. Sheila, may kailangan ka ba? Hindi maiwasang itanong ni Nancy kay Sheila. Bakas ang pagsimangot sa mukha niya nang hinayla siya palayo ng walang dahilan. Sa wakas ay inilapit ni Sheila ang mga labi sa tenga ni Nancy at mahinang sinabi sa kanya kung bakit ayaw ituro ni Severin ang lihim na pamamaraan. Matapos marinig ang paliwanag, medyo namula ang mukha ni Nancy bago niya sinabi. Tiyak na hindi. Kaya ganyan yan. Hindi nakakagulat na ang Supreme Leader ay patuloy na nahihirapang tumingin sa kanyang mukha. Mukhang dapat ko na lang kalimutan ang tungkol sa pag-aaral ng pamamaraan. Samantala, tinakpan ni Sheila ang bibig at natatawa sa sinabi nito. Huwag kang magmadali. Paano ka susuko ng ganoon kabilis? Pakiramdam ko, kung ito ay isang mahusay na pamamaraan ng sikreto, hindi talaga isang malaking bagay na ipakita sa kanya ang iyong katawan saglit. Lalong namula ang mukha ni Nancy sa matapang na sinabi ni Sheila. Inilibot niya ang paningin kay Sheila bago nagsalita. Sheila, ano bang sinasabi mo? Purong dalaga pa naman ako, paano ko ipapakita ang katawan ko sa iba? Hindi ko magagawa iyon kahit anong mangyari. Udyok ni Sheila sa kanya. Hoy, hindi naman basta-bastang ipinapakita ang katawan mo sa kahit kanino. Pinag-uusapan mo rito ang Supreme Leader mo. Bukod pa riyan, matututo ka ng secret technique. Makikita mo kung gaano kalakas ang ibang tao. Ito ay isang bagay na napagtanto ng lahat ng kahalagahan. Basta mula doon lamang, pakiramdam ko sulit ito. Pagkatapos noon, huminto si Sheila at sinabing. Tsaka, isipin mo na lang. Tinitingnan lang niya, hindi ka naman siguro mabubuntis niyan. Hanggat wala ni isa sa amin ang magbabanggit nito sa iba, sino ang makakaalam? Nagsisimula ng madala si Nancy sa mga sinasabi ni Sheila. Tumingin siya kay Sheila bago ito bahagyang ngumiti. Iba ka talaga. Hindi ka ba magseselos kung nangyari ito? Nilagay ni Sheila ang mga kamay sa likod niya bago siya ngumiti at sinabing. Bakit naman ako magseselos? Titingnan lang niya, hindi naman siya gagawa ng iba. Sa totoo lang, iniisip ko na hindi ito magiging masama kung may mangyayari talaga sa inyong dalawa. Nagpipigil si Sheila sa mga sasabihin.
Hindi niya sinabi na magpapasalamat siya na may taong sasalo sa kanyang pasanin. At least, hindi niya kailangang tulungan si Severin tuwing gabi pero hindi niya kailangang samahan si Severin. Alam ko na ang mga taong kasing kapangyarihan, mayaman at may kakayahan na tulad niya ay may 3 o 4 na asawa, at nakakita pa ako ng ilan na may higit sa 10, wala pa akong nakitang asawang kasing bukas ng isip mo. Pagkatapos mag-isip ni Sheila, tinanong niya si Nancy. Ano ang tungkol sa iyo, Miss Zyke? Handa ka bang ibahagi ang iyong lalaki sa iba? Ito ang unang pagkakataon na tinanong ng ganoon si Nancy. Hindi niya maiwasang mapakunot ang noo habang iniisip ito saglit bago niya sinabi. Parang hindi ko pa naiisip ang ganyang tanong. Kung tutusin, hindi pa ako nakakakilala ng lalaking nakapag-move on sa akin dati. Sa tingin ko, hindi ko na dapat iniisip ang mga bagay na ganyan. Dapat ay tumutok na lang ako sa pagpapalakas. Tumanggaw si Sheila bago siya nagtanong. Kung gayon, paano kung makatagpo ka ng isang lalaking kasing kahanga-hanga ng iyong supreme leader? Kikilos ka ba? Nang marinig iyon, hindi maiwasan ni Nancy na palihim na mapatingin kay Severin. Pakiramdam niya ay medyo bumilis ang tibok ng puso niya. Masyadong nakakamangha si Severin. Kahit na hindi siya nakikipag-ugnayan sa kanya para sa hitsura na iyon, ang mga lalaking tulad nito ay tila may tiyak na pang-akit. Palagi niyang inaakit ang mga tao sa kanya. Gayunpaman, ang isang taong kasing kahanga-hanga niyan ay hindi isang taong maglakas loob niyang isipin na makakasama niya. Ang tanging magagawa niya ay igalang siya. Biglang tanong ni Sheila na tuluyang natigilan. Siya ang asawa ng Supreme Leader. Sinusubukan ba niya akong subukan sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang bagay na ganoon? Biglang may naisip si Nancy at naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Bigla siyang ngumiti ng alanganin sa sinabi niya. Madam, dapat ay nagbibiro ka. Ang Supreme Leader ay isang taong sinasamba at nirerespeto ko. Subordinate lang niya ako, kaya paano ko siya iisipin sa ibang paraan? At higit pa doon, sa tingin ko ay hindi talaga ako karapat-dapat para sa kanya. Hindi inaasahan ni Sheila na ganoon ka mapagpakumbaba si Nancy. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, tingnan mo lang. Miss Zyke, ang ganda mo, paanong hindi ka karapat-dapat sa kanya? Higit pa riyan, medyo malakas ka rin. Sa tingin ko medyo disente ka. Sheila, ano bang pinagbubulungan niyong dalawa? Mamili ako. Sasama ka ba? Sa sandaling iyon, sumigaw si Severin kay Sheila. Nang marinig ni Sheila ang salitang shopping, nagningning ang mga mata niya sa sinabi niya kay Severin. Siyempre gusto kong mag-shopping. Hintayin mo lang ako. Pagkatapos noon ay agad na tumakbo si Sheila kay Severin. Sa sobrang bilis, magkahawak kamay silang dalawa. Sa pagtingin sa kanilang dalawa ay nagdadala ng sobrang sweet sa isa't isa, nakaramdam si Nancy ng kakaibang inggit sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay medyo nagugulo ang kanyang puso matapos ang mga biglaang tanong ni Sheila. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay umiling siya at tinapik ang kanyang mga pisngi bago niya sinabi. Nancy, oh Nancy, ano ang iniisip mo? Dapat ay tumutok ka na lang sa iyong pagsasanay. Hindi ito isang bagay na dapat mong pinangarap. Sa sandaling iyon, naglakad na sina Severin at Sheila sa mga kalsada sa labas. Sheila, ano ang ibinulong mo kay Miss Zyke? Ang tagal niyong nag-uusap, pero wala akong ideya sa pinag-uusapan ninyo. Nagtataka na tanong ni Severin kay Sheila pagkatapos ng ilang pag-iisip. Nakataas ang kilay ni Sheila sa sinabi niya. Sikreto lang sa pagitan ng mga babae, paano ko sasabihin sa iyo ang anuman? Gayunpaman, isisiwalat ko lang sa iyo ang kaunti. Hinihikayat ko lang siya. Hiniling ko sa kanya na maging mas maagap sa pagsisikap na mabuksan mo ang kanyang ikatlong mata upang maituro mo sa kanya ang sekretong pamamaraan. Halos himatayan si Severin nang marinig iyon. Iba talaga ang babaeng iyon. Paano siya basta-basta makakapagbigay ng ganoong payo? Siya ay isang kahanga-hangang babae na may maraming mga may pagkakataon, paano mo hihilingin sa kanya na gawin ang isang bagay na ganoon? Ikaw na tandang babae. Hindi nakapagtataka na nakita kong namumula ang mukha ni Miss Zyke mula sa malayo. Sabi ni Severin kay Sheila na may pilyong ngiti. Hay, sobrang daming pakinabang ng secret technique na yan.
Masasabi kong gusto rin niyang matutunan ito. Kaya tumulong lang ako na pilitin siya. Hindi naman kasi mabubuntis siya sa pagtingin mo lang sa kanya. Napaawang ang labi ni Sheila. Parang medyo nainis si Severin kay Sheila. Ngumiti siya ng pilit at sinabing, sobrang pinapasimple mo ang mga bagay-bagay dito. Kahit na ang pamamaraan ay isang magandang matutunan at maraming benepisyo, paanong ang isang babae ay nagpapakita ng kanyang katawan sa sinuman? Kung siya ay isang lalaki, kung ganun, ayos lang. Ngunit handa ka bang ipakita ang iyong katawan sa sinumang estranghero o isang taong hindi mo pag-aanong kilala? Hindi man lang naisip ni Sheila. Siyempre, hindi ko gagawin. Walang ibang makakakita sa katawan ko maliban sa iyo. Ngumiti si Severin. Hindi ba? Kung ganyan ang iniisip mo, tiyak na mag-iisip din ang ibang tao tulad mo. Bigla namang humajejek si Sheila. Siguro hindi. Napakatalino mo at kahanga-hanga, kung tutuusin. Subordinate mo si Nancy at hindi talaga isang estranghero. Siguro mas bukas siya kaysa sa iniisip mo at handang tingnan ka dahil may nararamdaman siya para sa iyo. Pareho silang masayang nagkukwentuhan ngunit hindi nila alam na may dalawang lalaki sa kabilang kalye ang nakastok sa kanila. Sabi ng isa sa mga lalaki. Sila iyon. Laking gulat ko na nasa lungsod pa rin sila at may lakas ng loob na maglakad-lakad sa sikat ng araw. Talagang napakatapang nila. Nagtawanan ang ibang mga lalaki. Siguro naisip nila na ang Night Sky Gang ay nawasak pagkatapos niyang patayin ang gang leader kaya walang sino man mula sa Night Sky Gang ang susunod sa kanila. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Ngunit hindi nila alam na ang anak ni David ay handang gamitin ang kanyang katawan upang tulungan siya ng alkalde na maghiganti. Ngumiti ang unang lalaki. Napakaganda niyang tingnan. Hindi nakapagtataka na matagal na siyang pinagmamasdan ng mayor. Sa wakas ay nakuha na niya ang gusto niya. Ngunit ang lalaking ito dito ay hindi na magkakaroon ng maraming araw sa kanyang buhay. Tawagan natin ang mayor ngayon. Samantala, nakahiga si Leon sa kama ni Evelyn. Ang bango ng katawan ni Evelyn ay parang droga sa kanya at lubos siyang na-addict dito. Maya-maya lang ay nakatanggap siya ng tawag. Hello. Ano? Natagpuan mo sila. Nasa Windington Square sila. Umayos ng upo si Leon matapos sagutin ang tawag at parang excited na excited. Sumunod ka lang sa kanila mula sa malayo at huwag mong hayaang malaman nila. Makikipag-ugnayan ako sa mga elder at hihilingin sa kanila na makipagkita sa akin doon. Medyo mataas ang kanyang natamong tagumpay. Tandaan mo, huwag mong hayaang malaman niyang sinusundan mo siya. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nasa sabik niyang sinabi. Evelyn, nahanap na sila ng mga tauhan ko. Nasa Windington Square sila. Pupunta ako doon ngayon. Gusto mo bang sumama? Nagningning ang mga mata ni Evelyn. Walang pag-aaksaya ng oras, mabilis niyang sinuot ang kanyang damit. Kailangan kong sumama. Gusto kong makita siyang mamatay ng sarili kong mga mata. Gusto kong makita niya ang pagsisisi sa pagpatay sa aking ama at sa mga miyembro ng Night Sky Gang. Hahaha. Sige. Sabay na tayo. Mas gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos mong makita siyang mamatay. Tumawa ng malakas si Leon. Kahit nangako si Evelyn na makakasama siya, sigurado siyang hindi na niya ito hahayaang hawakan pa siya kapag hindi niya mahanap si Severin sa tagal ng panahon na ibinigay nito sa kanya. Upang mapanatili ni Evelyn ang kanyang pagtatapos sa bargain, kailangan niyang patayin si Severin. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Windington Square. Samantala, dumating din ang 6 na elder mula sa pamilyang Mox. Nasaan sila? Tanong ni Leon matapos niyang matagpuan ang dalawang lalaking nakasunod kay Severin. Sagot ng isa sa mga lalaki. Pumasok sila sa loob at hindi pa lumalabas. Masyadong maraming tao sa loob kaya napagpasyahan naming maghintay dito sa labas habang hinihintay ka at ang mga matatanda. Mas madaling mawala din sila kung susundan natin sila sa loob at takutin sila. Tumanggaw si Leon bilang pagsang-ayon at tinapik ang balikat ng lalaki. Magandang trabaho. Pagkatapos ay hihintayin natin silang lumabas. Magaling kayong dalawa sa pagkakataong ito. Bumalik at kunin ang iyong gantimpala mula sa mayordomo. Sabihin sa kanya na magbibigay ako ng $300,000 sa bawat isa sa inyo.
Nagliwanag ang kanilang mga mata. Naikuyom nila ang kanilang mga kamay. Salamat, Mayor. Ngumiti si Leon. Makakaalis na kayong dalawa. Binibigyan kita ng natitirang araw. Hindi na kita kailangan dito. Oo, sir. Masayang umalis ang dalawang lalaki para bumalik para kunin ang kanilang pera. Ano sa palagay mo ang mga tauhan ko, Evelyn? Napakahusay nila, hindi ba? Sinabi ko sa kanila na maghanap sa paligid ng lungsod. Kung ang pumatay sa iyong ama ay nasa lungsod pa, ang aking mga tauhan ay mahahanap siya ng napakabilis. Inilabas ni Leon ang kanyang tabako at nagsimulang manigarilyo. Parang tuwang-tuwa ang tono niya. Kalmado ang tono ni Evelyn ngunit ang kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanyang tunay na emosyon. Hayaan mo silang mag-enjoy. Baka ito na ang huling beses na mamili sila. Malamig na ngumisi si Leon. Wala silang ideya na may humahabol sa kanila kaya tiyak na lalabas sila sa pintong ito. At sa tingin ko ito lang ang labasan. Kailangan lang nating maghintay dito. May isang bagay na hindi naiintindihan ng Great Elder. Mr. Leon, kailangan mo ba kaming lahat para tulungan kang patayin ang isang lalaking ito? Sa tingin ko ay walang anumang nagagawa ang babaeng kasama niya. Masyado ka bang nag-iingat? Sumang-ayon ang Second Elder. Iyon din ang iniisip ko. Bilang isang level 8 Warrior King, sa tingin ko kaya ko siyang labanan mag-isa. Wala na talagang dahilan para tawagin ang napakaraming tao dito. Tingnan mo kami, mayroon na ngayong 3 level 8 Warrior Kings at 3 level 7 Warrior King. Walang pagkakataon na manalo ang lalaki sa laban namin maliban na lang kung sabihin niya na level 9 warrior siya. Gaya ng sinabi ko, walang kabuluhan ang paghiling sa ating lahat na pumunta. Sagot ni Leon. Mas mabuting maging maingat. Ang Night Sky Gang ay nagpadala ng maraming malalakas na manlalaban upang patayin siya ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Ang kanyang pamamaraan ay hindi kasing simple ng nakikita. Ayoko lang na makakita ng anumang sakuna na nangyayari. Nang lahat ng matatanda ay masyadong nag-iingat si Leon ngunit wala nang ibang masabi pagkatapos nilang ipahayag ang kanilang mga komento at iginiit pa rin ni Leon ang kanyang desisyon. Wow! Napakaganda ng bag na ito. Bagay ito kay Diane. Gusto kong bilhin ito para sa kanya. Matapos mamili ng ilang sandali, nakita ni Sheila ang isang bag na nagustuhan niya. Sabi ni Severin. Nakapili ka na ng 3 bagay para kay Diane. Bakit hindi ka bumili ng isang bagay para sa iyong sarili? Sagot ni Sheila. Marami na akong gamit sa bahay. Si Diane ay nagsasanay sa bahay mag-isa. Dahil naglalakbay ako, dapat akong bumili ng isang bagay para sa kanya bilang gantimpala sa kanyang pagsusumikap. Sige. Bilhan mo na siya. Napangiti si Severin at nakaramdam ng saya. Sa simula, hindi siya naglakas loob na tanggapin ang nararamdaman ni Sheila dahil natatakot siyang magkaroon ng alitan sa pagitan ni Sheila at Diane. Ngayon ay nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos na silang dalawa. Pagkatapos nilang mamili, oras na para bumalik sa Gales Hall. Paglabas nila sa shopping mall, may nakita silang 8 tao na papunta sa kanila. Napatingin si Severin sa kanila at kumunat ang noo. Hinahabol ba nila tayo? Napangiti si Sheila. Malamang hindi iyon. Hindi natin sila kilala at sa palagay ko ay hindi natin sila nakikita kahit saan. Masyado ka bang nag-iisip? Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya. O nakapatay ka ng napakaraming tao kamakailan na sa tingin ko ay hinahabol ka ng mga taong iyon kapag may isang grupo ng mga tao na naglalakad patungo sa iyo. Maya-maya ay huminto ang mga iyon nang nasa harap na sila ni Severin. Noon, sa wakas ay napagtanto ni Sheila na hindi mali. Kumunat ang noo niya. Parang sinusundan talaga nila tayo. Tumingin si Severin sa kanila at nagtanong. Mga Ginoo, wala akong natatandaang natapakan ang inyong mga paa. Ano ang gusto ninyo sa akin? Sa pagkakataong iyon, lumabas si Evelyn at galit na pinandilatan si Severin. Hindi mo na siguro naaalala pero habang buhay ko itong tatandaan. Ikaw ang pumatay sa tatay ko at naghihiganti ako. Ang Great Elder ay humakbang din sa harapan. Hoy, anak. Pasensya na pero si Evelyn ang babae ng mayor namin. Kaya, kailangan ka naming patayin ngayon para makaganti sa pagkamatay ng kanyang ama.
Sinasabi ko ito sa iyo para malaman mo ang dahilan kung bakit kailangan mong mamatay. Ang iyong ama. Kumunat ang noo ni Severin. Napakarami na niyang napatay na hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Evelyn. Ang aking ama ay si David Letterman, ang pinuno ng gang ng Night Sky Gang. Paalala ni Evelyn sa kanyang nagngangalit na mga ngipin nang mapagtantong walang ideya si Severin kung sino ang kanyang ama. Night Sky Gang. Ngumisi si Severin. Hihihi. Laking gulat ko. Tinutulungan talaga ng Nine Dragon Mansion ang isang hindi makatwirang gang na nagdulot ng kaguluhan sa lungsod at nang aapi sa mga mamamayan. Hindi ba kayo nahihiya sa sarili mo kung alam ito ng ibang tao? Napaawang ang bibig ni Lin. Hoy, brat. Ang pagsasabi ng mga iyon ay hindi magliligtas sa iyo. Ako ang alkalde ng lungsod na ito, si Leon Mok. Sa palagay ko ay hindi ka taga-lungsod na ito. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung kaninong panig ako dapat o magkaroon ng anumang sasabihin tungkol sa sitwasyon sa lungsod na ito. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Ngunit paano ka nang ahas na pumunta dito at magpanggap na isang bayani at gumawa ng kaguluhan sa lungsod na ito? Wow! Ang galing mo talagang magparamdam na parang isang tunay na biktima. Ngumiti si Severin at ayaw nang mag-aksaya pa ng oras sa pakikipag-usap kay Leon. Putol niya sa paghabol. Kaya sigurado ka bang gusto mong pumanig sa Night Sky Gang? Siyempre. Babae ko si Evelyn at ang tatay niya ay biyenan ko. Normal lang at makatuwiran na gusto kong maghayganti. Matuwid na sabi ni Leon. Walang bakas ng kanyang nararamdamang kakaiba o mali na ang isang mayor ay tumutulong sa isang tiwalinggang. Sige. Dahil pinilit mo, hindi kita pipigilan. Baka magsisi ka sa huli. Tumanggaw si Severin na may masamang tingin. Ang mapanghamak na ugali na ipinakita ni Severin ay naging dahilan upang ang iba ay hindi komportable at hindi masaya. Lahat sila ang pinakamalakas mula sa Nine Dragon City Mansion. Gayunpaman, patuloy silang hindi pinapansin ni Severin kahit na alam na niya kung sino sila. Hoy, brat. Gusto mong pagsisihin kami sa huli. Ito ang unang beses na narinig kong may nagsalita sa akin ng ganyan. Isang level 7 na matandang warrior king ang nagtaas ng kanyang kamay na may espiritual na enerhiya na dumadaloy sa paligid ng kamao. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang magsisisi sa bandang huli. Ako si Kaidan, ang 4th Elder ng Nine Dragon City Mansion, at kakalabanin mo muna ako. Mr. Kaidan, huwag mo siyang patayin ng mabilis. Talunin siya hanggang sa hindi na siya makagalaw at masira ang kanyang tagumpay, gusto kong ikulong siya sa kulungan, pahirapan siya araw-araw, at hayaan siyang mamuhay sa paghihirap habang buhay. Ayokong mamatay siya ng ganoon kadali. Masungit na sabi ni Evelyn. Isang demonyong ngiti ang pinakawalan ni Kaidan. Huwag kang mag-alala, Miss Evelyn. Hindi iyon magiging problema. Nang matapos siyang magsalita, ibinaba niya ang kanyang kamay upang magpakawala ng isang sinag ng espiritual na enerhiya. Ang espiritual na sinag ay hindi bababa sa 10 talampakan ang haba at ito ay mukhang napakatibay. Sa sandaling lumipad ito, gumawa ito ng isang whoosh sound effect. Nang si Severin ay lumalaban sa pag-atake, alam niyang gusto siyang subukan ng kanyang kalaban. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumikha din ng isang sinag ng espiritual na enerhiya upang lumaban. Pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, 2 spiritual energy beam ang nawala. May bagay ang batang iyon. Hindi ko inaasahan na ganoon kagaan ang pag-atake niya. Gaya nga ng iniisip ni Severin, sinusubok lang siya ni Kaidan. Mas naging seryoso ang mukha ni Kaidan pagkatapos noon. Pinisil niya ang kanyang kamay para maglabas ng espada. Ganoon din ang ginawa ni Severin nang makita niyang naglabas ng espada si Kaidan. Hoy, brat, mayroon kang magandang espada. Tiningnan ni Kaidan ang espada ni Severin nang may katakawan. Kung papatayin niya si Severin, magiging kanya ang espada ni Severin. Nagpalitan ng tingin ang iba pang mga elder at nagsisi na hindi sila ang unang lumaban kay Severin, lalo na nang makita nila si Severin na may hawak na first grade spiritual weapon. Oo, maganda itong espada dahil gagamitin ko ito para patayin ka. Napangiti si Severin. Brat, masyado kang sobra-sobra sa sarili mo.
Sa tingin mo ba ay mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang patayin ako? Ngumisi si Kaden at mabilis na ipinasok ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang espada. Ang espada ay nagsimulang gumawa ng nakakainis at nakakainis na tunog ng tugtog ng ito ay napuno ng espiritual na enerhiya. Eagle Slay. Sigaw ni Kaden at inihampas ang kanyang espada kay Severin. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsipol ng mataas na tunog ng agila, isang kalbo na agila ang lumipad patungo sa harapan ng mabangis. Ang Eagle Slay ay isang sky-grade medium rank technique. Madalas na ginamit ni Kaden ang pamamaraang ito dahil napakalakas ng kapangyarihan at marami na siyang napatay sa pamamaraang ito. Kaya naman, lubos siyang kumpiyansa na kaya niyang patayin si Severin sa pamamaraang ito. Naniniwala si Kaden na si Severin ay may malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Marahil ang pag-ataking ito ay hindi nagawang patayin si Severin, maaari pa rin itong masaktan ng husto na hindi na siya makalaban pa. Nakangising reaksyon ni Severin. Pagkatapos nito, ipinasok niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang espada at ibinaba ang espada. Bilang resulta, lumikha ito ng Aura Blade. Ang talon ng aura ay nakipag-ugnay kasama ang espiritual na enerhiya at tumungo kay Kaden. Isang Aura Blade lang at hindi man lang teknik. Sa tingin mo ba matatalo niyan ang teknik ko? Ganon ka ba talaga kakumpiyansa sa sarili mo? Pinagmasdan ng mabuti ni Kaden ang pag-atake ni Severin at ngumisi. Sa puntong iyon, wala sa kanya ang pag-atake ni Severin. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Nanatiling kalmado si Severin matapos magpakawala ng kanyang atake. Kung wala siya sa mood makipaglaro, dapat patay na ang kalaban niya ngayon. Nagbanggaan ang dalawang pag-atake. Sa hindi inaasahan, ang espiritual na agila ay napatay sa kalahati ng talam ng aura. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang Aura Blade patungo kay Kaden kasama ang natitirang lakas nito. Ang kapangyarihan ng talam ng aura ay mas mababa kaysa sa dating ngunit nakarating ito kay Kaden sa loob ng ilang segundo. Hindi. Imposible. Kitang-kita sa mga mata niya ang takot. Kahit kailan ay hindi niya pinangarap na ganito ang paraan ng pagkamatay niya. Ano man iyon, huli na ang lahat. Pagkalipas ng isang segundo, tinaga ng Aura Blade ang kanyang katawan at isang bukas na sugat na napakalalim na ang kanyang buto ay nakikita. Imposible. Napatingin siya sa dibdib niya. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bukas na sugat at ang kanyang kamiseta ay pula. Pagkatapos, nahulog siya mula sa langit. Nang bumagsak siya sa lupa, patay na siya na may gulat na ekspresyon sa mukha. Ano? Napakadali niyang pinatay si Kaden. Napalunok ang Fifth Elder. Nang tingnan niya ang katawan ni Kaden, patuloy siyang nagdududa kung naghahalusinate ba siya. Kasabay nito, ang Sixth Elder ay mukhang sobrang nagtatampo. Ang kanyang natamo ay pareho kay Kaden at sa Fourth Elder. Gayunpaman, siya at si Fifth Elder ay medyo mahina pa kaysa kay Kaden. Kaya, siya at ang Fifth Elder ay talagang nag-aalala tungkol sa kanilang sarili kapag si Severin ay maaaring patayin si Kaden ng ganoon kadali. Ang iba pang tatlong matatanda na mga antas walong haring mandirigma ay mukhang nag-aalala rin. Minaliit mo siya. Nagnganga ang ngipin ni Evelyn at saktong naikuyom ang kamao. Mr. Leon, dapat mong sabihin sa kanila na sama-samang umatake. Nakikita mo ba ang mga kahihinatnan ng pagmamaliit sa kapangyarihan ng iyong kalaban at pagiging mapagmataas? Ito ay isang malaking kawalan para sa iyong pamilya. Masyadong nagtatampo ang mukha ni Leon. Siyempre, nakaramdam siya ng sama ng loob at kalungkutan sa pagkawala ng level 7 Warrior King. Mga Elder, malamang isa siyang level 8 Warrior King. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ninyong magsama-sama at atakihin siya. Itinuro ni Leon ang mga elder sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, sabay tayong aatake. Siguradong patay na siya. Ang sabi ng Great Elders habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Oo, sabay nating salakayin siya. Ayaw kong maniwala na kaya niyang talunin tayong lahat. Ang Second Elder ay pinakawalan ang kanyang malakas na vibe upang ipakita ang kanyang determinasyon na patayin si Severin.